Magandang umaga. Sige po, lahat po mga bata, dito lapit. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Amen? God is good all the time. Amen? Ang simbahan natin, simbahan ng mga bata. Amen? Ngunit tayo naman ay may mga followers na nanonood sa atin. At ang mensahe nito para sa atin lahat. Amen? Dahil ang mga bata, mayroon na silang espiritu na kayang i-capture ang mga aral ng ating Panginoon Hesus. Napakahalaga ng mga aral ng Panginoon. Amen? Habang mga bata ay lumaki ng lumaki, ang mga aral ng Panginoong Diyos ay dala-dala nyo. Kasi ito yung magbibigay sa inyo ng alituntunin na gawin ang mga bagay na nakakabuti at nakakatulong sa buhay upang tayo maging kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Amen? Nung tayo nanampalataya sa Panginoon, binigyan niya na tayo ng kaligtasan, binigyan na tayo ng assurance. Pero may mga delay, kaya kailangan natin sumamba every Sunday para makarinig tayo ng mga guidelines o instruction habang tayo nabubuhay. Amen po ba? Tayo po yung muko at tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa napakagandang umaga na ito na binigay mo sa amin. Na kung saan, O Diyos, Ikaw lamang ang may taas, Ikaw lamang ang maparangalan. We continue to acknowledge the person, the power of the Holy Spirit in this church. We recognize the angels of God in this place. We recognize signs, wonders, and miracles in this place. We recognize the glory of God, the supernatural power of God, the healing of God, the salvation of God in this place. Thank you, Lord, for your finished work. Thank you, Lord, for your blood that cleanses us from all our sins, O God. Kaya Father God, abutin mo lahat ng mga may sakit, abutin mo lahat ng mga naaabot ng mensahe ito, na sila habang nakikinig, maranasan nila, Panginoon, ang mga kagalingan, ang pag-asa, Panginoon, at ang lahat ng mga imposible sa kanila ay maging posible sa iyo, Panginoon. Those things which are impossible to God are all possible to you for those who believe. Kaya kami lahat ay naniniwala, nanampalataya na ang aming mga buhay ay nasa ilalim ng iyong biyaya. Walang kasaganaan, walang kagalingan, walang bagay kami matatanggap kung hindi ito'y nanggagaling sa iyong biyaya, sa tinapos na gawa. Hindi namin hayaan, Lord, na ang kasaganaan ay hindi namin mapaniwalaan ang kagalingan, ang kaunlaran sa aming mga buhay. Kaya, Lord, pinararanas mo sa amin, Panginoon, ang kasaganaan, ang kaunlaran, upang kami lalong magamit mo, Panginoon, sa iyong ministeryo at mapalawak ang pangangaral ng salita. Kaya, Lord, blessing upon those who are listening these words of God. This good news, Panginoon. I speak blessing, I declare blessing, I pronounce blessing of God in the name of Jesus. Kaya Lord, patuloy na kami turuan mo sa lahat ng aming mapakinggan. Ito'y magbibigay ng pag-asa, Panginoon, sa aming lahat. All over the Philippines and all over the world na maaabot ng live program na ito sa Facebook Live, Panginoon. Kaya Lord, bless America, bless Europa, bless Russia, bless Ukraine, bless this country, Lord, Luzon, Visayas, and Mindanao, bless Israel, O Lord, in the name of Jesus. Bless Taiwan, Lord God, bless China, bless all the countries of this world, God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Move upon all the countries of this world, in the mighty name of Jesus, na magkaroon ng kaligtasan ng lahat ng tao. Don't allow anyone who perish without hearing the good news. Huwag mo yan sila makaranas ng kamatayan na hindi nila narinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Abutin mo sila, kahabagan mo sila, kahabagan mo kami lahat, Panginoon.
Pagamat hindi kami karapat-dapat, ginawa mo kaming karapat-dapat. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa amin lahat. Kaya kami lahat ay naniniwala sa iyo, Panginoon Jesus, na ikaw nga ang aming Panginoon at tagapagligtas. In the name of Jesus, Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Yan, tawagan nila lahat yung mga naroon. Tawagan nila. Pumasok dito. Ngayon po ay isa sa napakahalaga po ng ating pag-aaralan. Ito po, going towards our destiny. Going towards our destiny. Tingnan niyo po yan. Going towards our destiny and the power of our tongues. Amen? Ang kapangyarihan ng ating salita, ang kapangyarihan ng ating dila. Amen? Nasa buhay natin, tayo pa ay tutungo sa isang lugar. Amen? Kung tayo mga bata pa, mga nag-aaral, college, high school, nag-aaral tayo. Pero ang patutunguhan natin makatapos sa pag-aaral, amen, mag-aaral mabuti, tumulong sa magulang, mahalin si nanay, mahalin si tatay, mahalin ang mga kapatid. Amen? Nag-aaral tayo, ang mga magulang naghanap buhay para paaralin ng mga anak, para bigyan ng pagkain ng mga anak. Amen? At tayo po lahat ay naroon sa tinatawag na pag natapos na po ang ating pag-aaral, tayo naman ay magkaroon ng trabaho upang tulungan ang ating mga magulang, ating pamilya. Amen po ba? Tayo po'y nabubuhay sa pagtutulong sa isa't isa. Hindi tayo nabubuhay sa ating sarili. Nabubuhay tayo dahil mayroong tayong tinatawag na destinasyon. Amen? Lahat ng nabubuhay sa daigdig na ito, ang destinasyon nila ay tungo sa buhay na walang hanggan. Amen? The most important things in this life is for us to know God, to believe in God. Pagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, dahil ang buhay natin dito sa mundong ito ay pansamantala lamang. Amen? 50 years old, 60 years old, 70 years old, 80 years old, 90 years old. Napakaiksi ng panahon. Yun ang panahon na tayo nakatira sa daigdig na ito. Tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Amen? Upang malaman natin kung saan tayo pupunta. Maraming tao hindi alam ang kanilang pupuntahan. Hindi nila alam ang kanilang paruroonan, ang kanilang paniniwala lamang na sila'y pinanganak mabuhay at mamatay. At malaman nila, pag namatay na sila, doon pa lang nila malaman ang kanilang paruroonan. Alam niyo po mga magulang at kapatid, dalawa lamang ang paruroonan natin, ang buhay na walang hanggan sa kalangitan at sa kabilang tabi, yung tinatawag na kaparusahan. At ayaw ng Diyos na mapunta sa isang kaparusahan. Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang kanyang buhay upang tayo pupunta sa kaparusahan, patungo sa kaparusahan, ay magkaroon ng buhay at pag-asa. Nagkaroon ng divine exchange. Kinuha niya ang ating kaparusahan, ibinigay niya sa atin ang buhay. Amen? Kaya dito po sa ating pag-aaralan, napakaganda po ng mensahe ito. Ang sabi ng Proverbs 12:18 to 19, the words of the reckless pierce like a sword. Ano po ibig sabihin yan? Ang salita na hindi nag-iingat sa kanilang mga salita ay tumitimo, tumutusok na parang sibat sa puso. Pierce like a sword. Ang salita na hindi iniingatan, nakakatusok na parang sibat. Amen? Proverbs po yan. Pero sabi niya, but the tongue of the wise brings healing. Ang salita o ang dila ng mga marurunong ay nagbibigay ng kagalingan. Amen? The tongue of the wise brings healing. Who are the wise people in this world?
those who believe God, those who believe Jesus as Lord and Savior. Amen? Sometimes they don't believe Jesus dahil si Jesus tao lang. Yes, totoo siyang tao, pero siya ay Diyos na nagkatawang tao upang ang mga tao ay iligtas niya. Amen? Who are the wise? Those who believe Jesus are the wise people in this world. Kaya, ang dila ng mga marurunong, ang mga dila na naniniwala kay Jesus ay nagbibigay ng kagalingan. Agree or no agree? Amen? Amen po ba? Sa lahat ng mga viewers natin, once you believe Jesus, you will become wise. You will become wiser. Amen? You will become wiser. Why? Bakit naging wise ka? Dahil ang karunungan ng Diyos ibinigay sa iyong kaisipan. Your mind will become the wisdom of Jesus. Amen? Amen? Your mind will become the wisdom of Jesus. Ibinigay sa iyo ang kaalaman ng Panginoong Jesucristo. The other verse. Sabi ng verse 19, truthful lips endures forever. Ang dila o ang salita ng may katotohanan ay ito'y manatili magpakailanman. Truthful words, truthful lips endures forever, but a lying tongue lasts only for a moment. Ang dila ang dila ng sinungaling o ang dila ng nagsisinungaling ay hindi nagtatagal lang ng pananalian. Amen po ba? Napakaganda pong mga talata na yan. At dito po, inahalimbawa niya ang kabayo at ang bangka. Tingnan po natin ang kabayo. Amen? Dito sa ating lugar, Kamaynilan, walang kabayo. Kainta, Marikina, walang kabayo. Pero pag pumunta na kayo sa kabundukan ng Antipolo, Tanay, makakita na po kayo ng kabayo. Ano bang kabayo na tinutukoy ni Santiago dito sa Book of James? When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Sabi niya, kung tayo naglalagay ng giya sa bibig ng kabayo upang siya ay sumunod sa atin, sabi niya, ang buong kabayo ay madadala natin kung saan natin gustong dalhin. Amen? Amen po ba? Nagulat po ako na ang kabayo pala ay napagkatapang. Nilalagyan siya ng parang rinda sa kanyang bibig. But ang kabayo ay mayroon ng kawil sa kanyang bibig. Kung saan siya pupunta siya. Karamihan ng araw ay ang giyera ay isang mga kabayo. Sibat ka na. Kapag ang kabayo ay naroon na sa gitna ng giyera, napakatapang niya. Kahit naroon, alam niya may sibat, alam niya may pana. Pero dahil sa inilagay sa kanyang guide, sa kanyang bibig, siya po ay hindi natatakot sa kamatayan. Amen? Ang kabayo po ay napakatalino, pero siya ay sumusunod sa kanyang amo dahil sa inilagay doon sa bibig ng kabayo. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or the other one, take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go.
Tingnan niyo po yung NIV. Hindi nakasulat yung captain, kundi pilot. Alam natin ang pilot sa aeroplano lang. Pero doon sa mga barko, napakalaking barko. Napakalaki ng mga alon sa barko. Sa karagatan. Amen? Napakalakas ng hangin. Ang daming laman ng barko. Napakabigat ng karga ng barko. Pero naparating ng piloto ang barko doon sa destinasyon sa pamamagitan ng napakaliit ng rudder timon. Amen? Yung giya na umaandar ng malaking makina, pero doon sa likuran o sa ilalim ng gilid dulo ng barko, naroon po yung tinatawag na giya. Kung gano'n doon pupunta, gano'n yung giya. Maliit, napakaliit, pero nadala niya ang barko sa isang napakalagandang lugar para madala ang purpose ng destinasyon, para madala ang mga goods. Amen? Hanggang ngayon, the shipping business ay isa sa pinakamahalagang negosyo sa buong daigdig. Ang Amerika, ang China nagpapadala ng napakaraming barko ng mga paninda sa Amerika. Ang Amerika ay nagpapadala ng napakaraming paninda sa Pilipinas. Naroon yung mga damit, naroon yung mga gasolina, naroon yung ginto, naroon po yung mga diamonds na nakasakay doon sa barko, maaaring iba aeroplano. Amen? The shipping industry is the most important business in the world. Nagkaroon din sila ng giyera. Amen? Ang giyera na yan ay pera-pera din, sa negosyo din. Amen? Pera-pera. Ang China ayaw niyang kalabanin ng Amerika. Kasi mayroon siyang napakalaking negosyo sa Amerika. Paano lang nagdeklara siya ng gera sa Amerika, ay naroon ang kanyang napakaraming pera sa Amerika. Ang Amerika, sabi na hindi rin siya pwedeng makapaggera sa China kasi napakaraming pera ng Amerika naroon sa China. Ganon din sa Pilipinas, ganon din sa Taiwan. Kaya huwag po kayo magtaka, walang gera. Nakikita niyo sa YouTube, gera. Hindi po totoo yun. Mga marites lang po yun. Maraming fake news sa Facebook, sa YouTube. Huwag po tayo laging manonood ng mga balitang walang hindi totoo. Amen? O yun po, ang tinatawag dyan. Dito naman tayo. Sabi riyan, the tongue is a fire. Ang dila ay apoy. Amen? Kung ang dila ay apoy, at nakasulat sa libro, sa pagkasulat sa Bible ni Santiago, which is James, kailangan kung apoy ang dila, bad news yan. Hindi ba ang Biblia ay good news? Paano natin gawin good news ang dila na sabi apoy? O tingnan po natin, aralin po natin sa lahat ng mga nanonood. Ang sabi dyan sa James, likewise verse 5, likewise, the tongue is a small part of the body. Binigyan ng halimbawa, yung kabayo, binigyan niya ng halimbawa, ang barko. Ito naman, pinapaliwanag ni Santiago, ang dila ay isang napakaliit na parte ng katawan. But it makes great boast. Ang dila ay mapagmataas. Ang dila ay mapagmamalaki. Amen? It makes great boast. Sa pamagitan ng dila, sabi niya rito, consider what a great forest is set on fire by a small spark. Amen? Yung napakalaking sunog sa LA, napakalaking sunog sa Australia, ang sunog na yun ay nagsisimula lang doon sa mga itinatapon na salamin o kaya basag na bote. Na sa sobrang init, yung basag na bote na yan, kumukuha siya ng init at sa sobrang init, nagiging apoy ang maliit na salamin na yan na itinatapon doon sa kagubatan at doon nagsimula ang sunog. Amen? Ang sabi niya rito, ganon ang dila.
Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Sa napakaliit. Amen? Napakaliit. Tingnan mo yung maliit. Ang church natin, maliit. Pero darating ang araw para itong apoy nakakalat sa iba't ibang dako. Hindi natin alam kung paano, pero gagawin ng Diyos yan. Amen? Amen ba? Bigyan natin na isang malakas na palakpak ang Panginoon. The tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Tingnan niyo po sa anyong kaisipan ang ating mensahe ang umagang ito. The tongue also is a fire. Ang dila ay isang apoy. A word of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Tingnan niyo po, may good news, may bad news dyan. Amen? Yung words na yan. Dahil sabi niya, ang dila ay apoy. Punong-puno ng kasamaan. Word of evil among the parts of the body. Kaya minsan ang mundo nag-away-away dahil sa dila, siraan, pagmamayabang, pagmamataas, pagmamalaki. Amen? At ang sabi diyan, it corrupts the whole body. Amen? Pinag-aaralan ko po yung word na corrupts the whole body. Amen? Na kapag tayo hindi marunong gumamit sa ating dila, doon nagsisimula ang sakit karamdaman. It corrupts, it destroys our body. Amen? Sabi niya, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Amen? Doon ka mapupunta sa kabila. Kapag hindi mo naunawaan, hindi mo naintindihan, hindi mo alam paano gamitin ang iyong dila. Amen? Amen po ba? Pero tayo na lang pala kay Jesus. Kinikilala natin si Jesus, tayo po hindi na mapupunta doon sa kabila. Amen? Tayo po ligtas na. Ang tinutukoy niya rito, yung mga taong hindi nakakaalam sa kahalagahan ng pagsasalita. Amen? Kung nakaraang linggo, ilan ang nabaril? Amen? Nabaril dahil sila po ay nagkakaroon ng away sa daan. Nagkakaroon ng matinding alitan sa salita. Mamaya-maya po natin pag-arilan. Nagkaroon siya ng galit. Amen? Hindi niya napigilan ang kanyang galit. At siya ay pumatay. Amen? It corrupts the whole body. Corrupts the whole body. Ikukurap niya yung buong ating katawan. Doon po, kung aaralin niyo po ang talata na yan, kapag ang dila natin, hindi natin nababantayan, huwag kayo magtaka. Ang sakit karamdaman ay manggagaling din doon sa iyong katawan. Magkakaroon ka ng sakit karamdaman kapag ang dila mo ay hindi mo nabantayan. Amen? Ang sabi natin ng ating title, ang ating title po ay Destination, Power of the Tongue. Amen? Mapupunta tayo doon sa ating destinasyon kapag tayo ay natutong humawak, marunong magsalita, pwede natin gamitin ang ating dila sa tamang pananalita. Okay, tuloy natin. This should not be. With the tongue, we praise our Lord and Father. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang Diyos alam sa langit. Amen? And with it, we curse human beings who have been made in God's likeness. Amen? Sa mga bagong Kristiyano,
Maaaring tayo ito. Pero sa matatagal ng mananampalataya, hindi tayo ito. Hindi tayo nagpupuri sa Diyos sa pamagitan ng ating dila at minumura natin ang ating kapwa. Hindi na tayo ngayon nagmumura. Hindi na tayo ngayon nagsasalita ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa ating kapwa. Amen? Dahil sabi niya, wicked, cursed human beings who have been made in God's likeness. Hindi natin pwedeng sumpain ang ating mga kapwa kapatiran, ang kapwa Pilipino, dahil sila rin ay kawangis ng Diyos. We are created in the image of God. Amen ba? We are created, I am created in the image of God. Amen? Kaya dito, hindi natin pwedeng i-curse ang isa't isa. Hindi tama sa atin na tayo magsalita ng mga salita. Dahil ang salita, pwede kang pumatay. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang magalit. Sabi ng Ten Commandments, magalit ka na, magalit ka lang, ikaw ay pumatay na. Tumingin ka lang sa babae na may pagnanasa, you are committing adultery. Doon wala kang lulusot. Kaya wala na tayo sa ilalim doon. Dahil ang Panginoon, He fulfills the law upang tayo ay makalaya doon. Na makatapagtingin ka ng, o magkaroon ka ng galit, hindi ka magkakaroon ng murder. Amen? Kasi dahil kay Jesus. Napakaganda po ng verse na yan. With the tongue, we praise our Lord. Amen? Praise the Lord! Amen! Amen! Amen? And Father, and with it, we curse human being. Hindi po tayo yun. Amen? Yung mga nasa ilalim ng hindi pa kilala si Kristo. Akala nila okay lang magmura. Amen? Minura yung motorsiklo. Minura niya yung driver. Binugbog niya. Galit na galit. Nagsasalita siya ng mga masasakit na salita. May baril. Binaril siya. Nilusog niya ang may hawak ng baril. Ang lakas loob. Hindi nagpapatawad. Amen? Punong-puno ng galit. Puot. Kapahamakan. Yun po sinasabing, doon sila pupunta sa kapahamakan. Dahil hindi nila na-control ang kanilang dila. Amen? Tuloy natin. Out of the same mouth come praise and cursing. Amen? Sa pamagitan ng kanilang bibig, sa kanilang dila, sila ay nagpupuri at naroon sila nagsasalita ng sumpa. Maya-maya maintindihan natin ano bang tinutukoy dyan. My brothers and sisters, this should not be. Amen? Hindi ito dapat. Nagpupuri ka sa Diyos tapos nagpupura ka sa iyong kapwa. Nagkagalit ka sa iyong kapwa. Be angry and sin not. Sabi ng New Testament. Pwede ka magalit, pero huwag kang magkasala. Paano po yun? Huwag kang magalit. Pwede ka magalit, pero huwag mong palampasin yung galit mo, itutulog mo. Dahil bukas pag nakatulog ka, naman pa yung galit. Yung galit na yung papatayin ka rin ng galit mo. Sa sarili mo, magkakaroon ka rin ng negative result o negative impact. Amen ba? Tuloy natin. Hallelujah. My brothers and sisters, can a fig tree bear olives, or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Katanungan po yan doon sa Book of James chapter 3. My brothers and sisters, pwede bang mamumunga ang fig tree ng olives? Pwede bang ang grapevine ay mamumunga ng fig tree? Pwede bang, pwede kayang ang alat na spring ay magpo-produce ng tubig na hindi maalat? Amen? Sasagutin po natin yan.
sasagutin po natin yan. My brothers, ang tinutukoy po dyan, kung ano tayo sa Diyos, huwag nating baguhin ang kalagayan natin sa Diyos. Huwag nating baguhin ang salita ng Diyos. For example, sinabi ng Diyos, He will give you prosperity. At babaguhin mo. Kung ang Diyos nagbibigay ng kasaganaan, nagbibigay ng kagalingan, at sasabihin mo ang Diyos hindi nagpapagaling, hindi nagbibigay ng kasaganaan, yun po ang tinutukoy niya. Amen? Nang ibig sabihin, ang source natin ay Diyos. Kung ano yung source ng Diyos, blessing, prosperity, abundance, salvation, yun po ang mangyayari sa atin. Huwag po tayong magdududa. Kasi hindi pwede mamunga ang fig tree ng olives. Hindi pwede magpo-produce ang salt spring ng fresh water. Kung ano yung pinoproduce ng salt spring, yun ang ipoproduce niya. Kung ano yung pinoproduce ng pagpapala sa Diyos, ipoproduce niya sa atin yan. Amen po ba? Tandaan niyo po yan. Kasi maraming nangangaral ngayon na tinitwist yung Bible. Hindi na daw sa atin, wala na raw sa atin ang kasaganaan, kailangan magtrabaho tayo. Ang sabi ko, hindi ba ang lahat ng pagpapalang biyaya ay galing sa biyaya ng Diyos? Hindi nang dahil sa paghihirap natin, sa paghanap buhay. Ang paghanap buhay ay bunga na lamang yan sa biyaya ng Diyos. Ang mga pagpapala natin ay bunga na lang sa biyaya, sa tinapos na gawa ni Jesus. Hindi niya sinabi na maghanap buhay kayo. Amen? Hindi niya sinabi magtinda kayo. Ibig sabihin kung ano yung pagpapalang mayroon tayo, kung ano mang ginagawa natin sa buhay natin, yun na po ay bunga sa biyaya ng Diyos. Hindi pwedeng nang dahil sa iyong paghihirap, pagtatrabaho, kaya dumanas ka ng kasaganaan. Dumanas ka ng kasaganaan dahil sa source mo ang Diyos. Amen? Kaya sabi niya, my brothers and sisters, can a fig tree bear olives? Hindi pwede. Amen? Kung may dumating mang kasaganaan at may dumating namang kasamaan, hindi galing sa Diyos ang kasamaan. Kung ang galing sa Diyos ay kabutihan ang nanggagaling sa Diyos. Ibig sabihin mayroon lang sumingit. Kung sinabi ng Diyos, bibigyan tayo ng mahabang buhay at kasaganaan, mangyayari yan. Pero minsan dumadaan ka rin ng mga pagsubok, umatake rin ang demonyo sa buhay natin para pigilin, siraan ang katangian, ang wangis ng Diyos na sa atin. Sisirain niya ang integridad ng Diyos sa atin. Ay, hindi totoo yan, mga Pilip-Christian sa church na yan. Kulto yan. Huwag po tayo maniwala ng ganon. Kasi ang tunay nating Diyos ay mapagmahal. Amen? Siyang nagbibigay ng lahat ng biyaya at pagpapala sa buhay natin. Hindi tayo binigyan ng mga pagpapala at kasagaran, kagalingan, dahil tayo masipag magtinda, tayo masipag maghanap buhay. Ang kasibagan, ang mga kasibagan na yan, ang mga ginagawa natin kasibagan, ay bunga yan sa biyaya ng Diyos sa atin, na binibigay sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Kasi kung sasabihin mo, dahil sa sipag mo, dadaan ka ng kasaganaan, ay minsan po, dumadaan tayo ng tinatamad rin po tayo, di ba? Hindi naman perfect na tayo masipag. Isa tinatamad rin tayo, isa nawawalan rin tayo ng pag-asa. Pero ang sinasabi ng Panginoon, sa kanyang tinapos na gawa, tapos na lahat ang mga pagpapala na yan, paniwalaan na lamang natin. Amen? Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ng Panginoon. Hallelujah! Sabi niya yan, understanding the sinful nature versus the fruit of the Spirit. Unawain daw natin yung sinful nature. Ano ba yung sinful nature? Ang sinful nature rin po yung works of the flesh. Amen? Ibig sabihin ng isang tao, hindi kang kumikilala kay Kristo, ang kanyang flesh ay nag-works, nagtatrabaho. Amen? Nakahiga siya, nag-isip siya ng mga bagay na masama. Kasi hindi nga siya nakakilala sa Diyos. Amen? Kaya understanding the sinful nature versus the fruit of the Spirit. Okay? Nung tinanggap natin si Jesus, na born again yung
spirit natin. At yung espiritu na yan ay nakakunik na sa Diyos. At never na maputo na ang relasyon ng ating espiritu sa Diyos. Kay Adam at Eve, naputo ang relasyon dahil sa kasalanan. Pero binayaran ang ating kasalanan, tinanggap natin si Jesus, nabuhay yung espiritu natin. At tayo po, nung tayo hindi pa nakakilala kay Kristo, tayo po ay nabubuhay sa sinful nature. Amen? Nung tayo na-born again, yung sinful nature kasamang ipinako sa krus. Amen? Kaya sabi ko, understanding the sinful nature, understanding the fruit of the Spirit. We are no longer under the sinful nature. We are no longer under the works of the flesh. But we are already within the fruit of the Spirit. Nandito na tayo sa sign ng in the Spirit. We are in the Spirit. Amen? Bilang believer, we are already in the Spirit. Amen po ba? We walk in the flesh, we do not war against the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, through the pulling down of every stronghold, casting imagination and every high thing that exalted against the knowledge of God, and bringing them into captivity through the obedience of Christ. Amen? Sa tinapos na gawa o sa pagsunod ng Panginoon, lahat ng gawa ng makalaman ng kaisipan ay tinulas na, pinutol na, pinatay na ng Panginoon kasama ng namatay sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng works of the flesh, lahat ng bunga ng sinful nature. What are these sinful natures? Ano ba yung mga sinful natures na wala na tayo sa ilalim na ito, ha? Kaya kapag hindi ito naintindihan ng maraming Kristiyano, nabubuhay pa rin sila dito. Mayroon pa rin silang inggitan. Mayroon pa rin silang awayan. Amen? Nagbabangayan pa rin sila sa Facebook. Nagsisiraan pa rin sila sa Facebook. Nagpaparinig pa rin sila sa Facebook. Dahil hindi nila alam na they are already in the Spirit. When you are under the Spirit, hindi mo na pwedeng i-magnify ang works of the flesh. Tama, tingnan niyo po rin that. My brothers and sisters, we are called to be free. Tayo tinawag ng Diyos na malaya. But do not use your freedom to indulge the flesh. Amen? Indulge the flesh. Rather, serve one another. Humbly in love. Amen? Hindi na tayo alipin ng laman. Amen? But, we are under love. At ang sabi niya, for the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. Ang 10 Commandments, tinapos na sa krus. At ang isang ibinigay sa atin, mahalin mo ang iyong kapwa habang minamahal mo rin ang iyong sarili. Amen? Love your neighbor as yourself. Minsan ang neighbor mo, kapitbahay mo, kaaway mo. Amen? Kung tayo inaaway ng kapitbahay natin, huwag po natin sila patulan. Huwag po natin patulan yung mga kapitbahay natin na naiingit sa atin. Amen ba? Tingnan niyo po. If you bite and devour each other, watch out, or you'll be destroyed by each other. Tingnan niyo po kung nagkakagatan ang bawat tao na walang pag-ibig, sila ay madidestroy. Friend, isa-isa't isa. If you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. Ano sabi niya dyan? So I say, walk by the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh. In Ibito, will not gratify the desires of the flesh. When we walk in the Spirit, we will not fulfill the lust of the flesh. Kapag naintindihan na natin na we are already in the Spirit, hindi na tayo magkakaroon ng pagnanasa sa laman.
Amen ba? Wala na tayong kaisipan na lamangan ng ating kapwa. Kung may naman tayong negosyo, bibigyan natin ang negosyo natin ng tamang tubo. Hindi sobrang tubo tulad ng mga negosyante ukwang. Amen? Alam mo na ito ang dapat ng tubo. Gratify the desires of the flesh. For the flesh, sabi niya, ang laman, desires what is contrary to the Spirit. Ang laman ng Spirit lang nag-aaway. Amen? Parang dila at ngipin. And the Spirit, what is contrary to the flesh, they are kontra, lagi magka-kontra pilo, yung flesh at saka spirit. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Bulay-bulayin po natin ito. The acts of the flesh, the acts of the sinful nature, the works of the flesh, sexual immorality. Hindi na tayo sa ilalim yan. Sa mga hindi pa nakakunik yung spirit, yung hindi pa na-born again, rampant. Mga Korean, telenovela, mga drama-drama, pinopromote. Pag pinapalawad mo yung tungkol sa pangaral, ayaw nila. Gusto nilang masaya sila. Kaya tingnan mo ngayon sa Facebook, yung mga maiksing, mga ilang minuto lang, nasa LRT, nandun, tuwang-tuwa yung mga tao, panoorin yung mga taong nagpapatawa, mga taong umiiyak, mga taong nagmamakaawa. Yan ang trending sa ngayon. Kasi kung uso ngayon yan, dahil kapag ikaw ay nagkaroon ng 1 million views sa YouTube at yun ang pinupost mo, kikita ka ng pera. Sa mundong yan, ay pera-pera pa din. The acts of the flesh as of your sexual immorality, promoted ang sexual immorality all over the world. Amen? But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Sabi niya, drunkenness. Ito sa mga hindi pa nakakunik yung Spirit sa Diyos. Ito yung mga hindi pa kumikilala kay Jesus. Drunkenness, orgies, or like I warned you, as I did before, that those who are live like this will not inherit the kingdom of God. Tingnan niyo po, will not inherit the kingdom of God. Hindi po tayo mga believer ang tinutukoy dyan. Ang tinutukoy dyan, yung mga hindi pa na-born again. Na kapag sila ay nagpapatuloy at hindi nila kinikilala si Kristo, sila po ay hindi maliligtas. Amen? Idolatry, witchcraft. Ano bang witchcraft? Pagkukulang. Pero ito makinig mabuti. Ang witchcraft, in the explanation of the believers, ito yung kakaibiganin ka. Witchcraft ha? Nakuha niya ang loob, naging kaibigan mo. Maya-maya, utangan ka, hindi ka na babayaran. Yun po ay witchcraft. Amen? Ito yung witchcraft na kinakaibigan ka, tapos lahat ng gusto mo, lahat ng gusto ng tao na nag-witchcraft sa'yo, susunod ka ng susunod. Kukunin mo yung backbook mo, mag-withdraw ka ng 100,000, kunin mo, sunod ka naman ng sunod, mamaya-maya, nagising ka, bakit ba ako sumusunod? Bakit ba ako sumusunod? Na-withdraw ko yung pera ko at ibibigay ko sa kanya. Yan po yung witchcraft. Hatred. Yung hatred, yung puno-puno ka ng galit. Discord, jealousy, rage, yun yung rampant na yung rage, yung nagpapatayan sa kalsada. Rage, biglang galit, biglang tuot, hindi niya naisip na masama na yung kanyang galit. Tapos sabi niya, selfish ambition, dissension, faction, envy, yung envy, nainggit. Amen? Drunkenness, orgies, and the like, I warn you as I did before,
that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Purihin ang Panginoon dahil hindi tayo yun. Yun yung good news. Amen? Kaya kung tayo na itindihan natin yung works of the flesh at saka versus the fruit of the Spirit, hindi na natin magagamit yung dila natin sa mga salita hindi maganda. Okay? The fruit of the Spirit. Ito na yung bunga ng ating Espiritu na tayo nung nakakunit na sa Diyos. Ito na yung mangyayari sa atin. Whether we like it or not, sa ating Spirit, naroon na ang pag-ibig. Sabihin mo, may pag-ibig ako. Yun. Sabihin mo, may pag-ibig ako kay Jolie. Jolie, may pag-ibig ako kay John. Pag-ibig. Amen? Joy. Ano yung joy? Lagi ka mo nagagalak. Nawala yung kalungkutan mo. Alam mo, nagagalak ka, tapos bigla ka nalungkot. I-switch mo yung kalungkutan mo sa kagalakan. Amen ba? Kapayapaan, peace, forbearance, kindness, kabutihan, goodness, faithfulness. Ito yung nangyayari sa atin. Kaya kapag ito'y nasa sa atin, hindi na tayo makapagsasalita ng mga bagay na nakakasira sa ating kapwa. Hindi na tayo makapagsalita ng galit, ng buot. Kontrolado na natin ang ating dila. Kasi sabi ko sa ating pinag-aralan, ang dila daw ay walang makakapigil. Full of deadly evil. Ang ating dila, that is bad news. Pero sa good news, ang kayang pumigil sa dila natin ay walang iba. Yung tayo na isalalim ng fruits of the Spirit. Amen po ba? Kaya minsan kapag nagalit ka, hindi ito sa Panginoon. Isipin mo na nasa ilalim ka ng Espiritu ng Diyos. Kapag ikaw ay naroon sa Espiritu ng Diyos, mayroon kang pag-ibig, may kagalakan ka. Kapag nakikita mo nalulungkot ka, isipin mo, hindi sa Diyos yun. You are in the flesh. Gusto mong laging mananatili sa Spirit. And you are in the Spirit. We are in the Spirit. In the Spirit, there is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, fruitfulness. Kindness, kabutihan. Amen? Katapatan. Amen? Kahit sa church, ang daming mga tinuturuan ng pastor pagdating ng araw, tatalang sa talikod, titirahin ka rin, sisirahin ka rin. Pero sa mabuti na lang sabi ng Panginoon, huwag na natin intindihin yung mga naninira sa atin. Amen? Kung nakakarinig tayo ng mga katura ng kontra na doon sa ating pinaniwalaan, kaibigan pa rin natin sila, pero hindi na tayo makikagri sa kanilang mga din katuruan. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah! Amen ba? Hindi na tayo yung naninira sa kapwa mananampalataya. Hindi na tayo naninira, kami mga pastor, hindi na kami naninira sa kapwa pastor. Kasi naroon na sa atin ang bunga ng Espiritu ng Diyos. Goodness, kindness, faithfulness. Okay, tuloy natin. Gentleness. Ano ba yung gentleness? Yung gentleness, ito yung gentle, yung pananalita mo, napakaamong magsalita. Pinakasunod ng gentleness, self-control. Kontrolado mo yung self mo. Kapag control mo yung self mo, control mo rin yung dila mo. Against such things, there is no law. Amen? Nung araw, napakasakit mo magsalita. Pero nung naiintindihan mo yung works of the flesh versus the fruit of the Spirit, kaya mo nang kontrolin yung dila mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya na tayong mabuhay. Kapag tayo nabubuhay under the fruit of the Spirit, yung ating mga salita, hindi na niya kayang i-corrupt yung ating katawan. Kaya may sakit dahil mayroong corruption sa ating katawan. Maaaring sinabi mo, magtanda na ako, magkakasakit ako, huwag mong sabihin yan. Wala yata akong pera, ang mga anak ko wala ng pag-asa, huwag mong sabihin yan. Amen? Mahal ako ng Diyos, ang Diyos nagpo-provide lahat ng pangangailangan ko. Ang aking negosyo, ang Diyos ang nagpapalago. Amen? Ako ay katiwala lamang sa negosyo na yan. Ang may-ari ng negosyo ko, ang Diyos, ang Panginoon. Ang church na ito, ang may-ari nito, ang Panginoong Diyos. Katiwala lang tayo dito. Amen ba, tatay? Katiwala lang tayo dito. Hindi natin pwedeng i-corrupt yung sarili nating simbahan at gagawa tayo ng mga bagay na kontra doon sa ating pinaniniwalaan.
Self-sabotage yun. Amen? Sinasabotahe mo ang gawain ng Diyos. Hindi mo pwede isabotahe ang gawain ng Diyos. Kasi as long na sinasabotahe mo ang gawain ng Diyos, ikaw mismo ang sinasabotahe mo ang sarili mo. Amen? Amen ba? Tandaan mo natin yan. Against such things, there is no law. Dito sa ating buhay, wala tayong hidden agenda. Kasi pag may ginagawa tayong kahit hindi natin nakikita, darating ng Diyos, ilalabas ng Diyos yan. Kakainin din laban sa atin yan. Ay, yung ano na yun, kilala ko yan. Amen? Ay, yung mga nagawa mo ng pangit, ay pulutong yung grupo yan. O alam mo ba, huwag ka pumunta dyan kasi ganito ang ginawa niya sa akin dyan. O tingnan mo. Saan galing yun? Yung isang tayo nandun pa sa kabila, isang worship leader, papakanta. Ang pangit-pangit ng tono ng kanyang boses, pero ginawa niya yun sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang maganda ang boses niya, narinig niya ang salita. Bakit yun naman ang sinalita mo? Ay, bakit naman yun ang pinakanta mo nung marinig niya na open siya? Mula nung mismo, hindi na siya bumalik sa loob ng simbahan dahil siya nga ay na-open. Dahil sa salita. Nakuha niyo? Amen po ba? Huwag mong gawin yan. Hindi po tayo ganun magsasalita. Mahinahon po tayo magsalita. Amen po ba? Ito ay tinuturo sa atin ng Diyos. Hindi para i-condemn kayo dyan sa lahat ng mga viewers. Hindi po ito condemnation. Tinuturuan tayo ng Diyos dahil kapag hindi tayo na-control, i-delay ang pagpunta natin sa kasaganaan. I-delay ang pagpunta natin sa ating kinabukasan. Amen? Yung ating destiny ay nadidelay. Gusto ng Diyos na mapabilis ang daloy ng pagpapala sa atin. Hallelujah! Sabi niya, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with his passion and desire. Apa ko na lahat. Kaya hindi na tayo yung works of the flesh. Minsan, larong nagagawa tayo, pero i-switch na natin eh. Ay, hindi na ako yun. Hindi na ako ganun. Amen? I'm righteous in the sight of God. I'm going to do righteousness. Hindi na ako gagawa ng mga kalukuhan. Kasi nga, ako rin naman ang masisira. Isa sa putahe mo yung sarili mong katawan. Amen? Hallelujah! Ito na po ako magtatapos. Purpose of our time in shaping this reality. Ang kahalagahan ng dila para ma-shape yung ating katotohanan. Sabi niya diyan, Isaiah 55:11, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent. Sabi niya, the word of God ay pinadala sa atin para marinig natin at salitain din natin. I am healed, I am blessed, amen, I am strong, I am healthy. Amen po ba? Lagi yan, araw-araw natin sasabihin. Yung isang bishop natin, last Friday, dapat kasama kami. Nagsasalita, nagpipreach, maya-maya, biglang namatay habang nagsasalita. Biglang umangat yung kanyang spirit, ang katawan niya bumagsak, instant namatay. Amen po ba? Kaya minsan sa buhay natin, kailangan talagang lagi tayong nagdideklara, I am blessed, I am healed, amen. Amen, I am prosperous. Amen, kung wala tayong pera, sabi natin, God will provide. Ang negosyo mo, ang Diyos dyan, ang magbibigay ng kasaganaan. Amen po ba? Huwag natin sabihin na wala nang pag-asa yung negosyo natin. Kaya sa church natin, may pag-asa ang church natin. Napakaganda ng music ministry natin. Naroon ang boses ng dalawang bata. Naroon si na James na talaga nagsisikap para magpakanta. Amen ba? Gawa ng Diyos yan. Amen? Yung anak mo, madam, maliit pa yan, doon pa sa Pentecost, nandun na yan. Pero hindi man namin siya sinabihan na, ganito ka ha? Parang natuto na lang siya. Kasama yung kaibigan niya, yung sa likod. Blessing yung mga bata na yan.
nila, magiging kilala rin sila sa church. Sila James na makabuo pa ng mga magagandang grupo ng musician. Kasi itong talent ng music, bihira ito eh. Brother James, alam mo ba nung araw, wala pa ito? Ako nagpapakanta, walang gitara, walang organ, walang ayan. Pakanta lang ako. Basta sinunod ko lang yung ano ng Panginoon, kung ano nangyari. Maribig, Mambay, witness. Tatay, doon tayo sa kabila. Amen? Hindi man natin pinorsa, kusang dumarating, kusang inaayos ng Diyos ang ating simbahan at binigyan niya ng music team na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kagustuhan ng pastor. Nagpapasalamat ang pastor sa grupo ng music. Amen? Bagamat may mga ataking kaaway para sira-sirain tayo, sira-sirain ating team, ating chef. Pero hindi tayo makikinig sa atake ng kaaway sa atin. Amen? Sa church na ito, kapag kayo naglilingkod sa Lord, protektado kayo ng pastor. Amen? Kung mayroong problema, sabihin kay pastor, huwag ilihim para ayusin ng pastor. At kapag kayo naman na nakagawa ng problema, hindi kayo kukundi ng pastor, ipag-pray pa kayo ng pastor. Hindi sasabihin ng pastor, malis kayo dito. Amen? Hindi gagawin ng, dahil nga, grace na nga tayo eh. Under the Spirit na tayo, mayroon ng love. Amen? Sa pamamahay natin, madam, lagi tayo magsasalita ng pag-ibig sa mga bata. Huwag natin sabihin na, ang kulit-kulit talaga ng batang ito. Kasi kung ano yung narinig niya, mangyayari sa kanya paglaki. Amen ba? Sabihin natin, mabait ang bata na yan. Bagamat kontra sa ating nakikita. Ang sinasabi na nakikita natin, walang pera, walang laman ang ating bulsa. Ang sabi ng Panginoon, God will provide all our needs. Amen? God will supply all our financial needs. Naranasan na natin yan na ang Diyos nagsusupply. Pasasaganayan ng Diyos ang inyong mga hanap buhay. Dahil ilalagay din ng Diyos sa puso niyo ang suporta, pagpapalawak ng karya ng Diyos. Habang kumakanta ang ating mga musician, pinapalawak ng Diyos ang kanyang kaharian na ating pinamamalangan dito sa lugar na ito. Amen po ba? Kaya huwag tayo manghina. Salitain natin lagi, huwag tayo mapagod. Kahit minsan paulit-ulit ako. Inuulit-ulit ko lang para magpapaalala. Minsan, hindi talaga naintindihan. Paulit-ulit ka lang minsan ang preaching natin. Paulit-ulit. Kasi ganun talaga ang message ng Panginoon. Ito pa. Isaiah 55 verse 21. As for me, this is my covenant, says the Lord, my spirit. Ito ang espiritu ng Diyos na nasa iyo ay hindi naaalis sa iyo. Sabi doon sa Isaiah, lumang tipan. Sabi doon sa Hebrews, I will never leave you nor forsake you. Confirm. At ang sabi niya rito, will not depart from you, and my words that I have put in your mouth will always be on your lips, on the lips of your children, and the lips of their descendants, from this time on and forever, says the Lord. Bata, halika. Punta sa hari. Halika. Jamis, dalawa kayo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kasi si bata, si Bunso, halika. Patingnan niyo po, si ate. Diba, ito yung kapatid niya. Ito si Bunso. Narinig nila ang salita ng Diyos kay ate. Pumunta sa kanila. Lumaki sila. Nagkaroon ng asawa. Nagkaroon ng anak. Yung kanilang paniniwala, yung Espiritu ng Diyos nagmula kay ate, pupunta dito, at pupunta sa kanilang susunod na henerasyon. Hindi na mawawala. Huwag na natin problemahin sila ate ay paglaki. Nandiyan na sa'yo, nanggaling sa'yo, nanggaling yung anak mo na hindi mo pa naman nakita, nandiyan na sa kanila. Mga anak ni Mark. Kuya Ed, nakuha nyo? Yung mga anak mo, nandoon na ang Espiritu ng Diyos. Kung ano yung sinasalita mo, yun din ang sasalitain nila. Yun din ang mensahe na sa kanila.
Si James, yung tatay, ang kanyang anak, isa lang. Ganon din, magkakaroon ng asawa, magkakaroon ng ganon din, kung ano yung nanggaling kay Jesus sa paniniwala, sa akin nangyari na yan. Ang mga apo ko, kung ano yung sinasalita ko, yun na rin kanilang sinasalita, yun na rin kanilang pinaniniwalaan. Nag-gets nyo? Halakpakan natin si Jesus. Thank you. Thank you. Okay, isa na lang. Napakaganda po. Ulikot. Bantay ang ulikot. Ito po ako magtatapos. Sabi rito sa Romans 10 verse 9 to 10, I declare, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ito na po yung destinasyon natin. Ito na po yung pagdating ng panahon. Amen, kung ano yung sinasalita natin. Kaligtasan, save, zozo, amen, completeness, kasaganaan, amen, kapatawaran, kagalingan, kaunlaran, yun po yung word na save. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. If you declare with your tongue, if you declare with your mouth, tuloy natin. For it is written, with your heart that you believe, and are justified. Dahil sa iyong sinasalita, sa iyong puso, ikaw ay maging matuwid. Ikaw ay maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. And it is with your mouth, it is with your tongue, that you profess your faith and are saved. Nang dahil sa dila mo, sinasalita mo, at ikaw ay maliligtas. Dahil sinasalita mo. Amen po ba? Yun po yung good news. Sabi kanina, ang dila ay punong-puno ng apoy. Magdadadala sa isa kapamakan. Pero dito, ang dila rin natin ay punong-puno ng kaligtasan. Kung ano yung sinasalita natin mangyayari. Dahil yung salita na yan, galing sa Diyos, galing sa Espiritu ng Diyos na nasa sa atin. Hallelujah! Palakpakan natin si Jesus! Malapit na akong matapos. Ito, kanina sinabi ko, na kapag hindi tayo nag-iingat sa ating dila, tayo nagkakaroon ng sakit. Kasi sinabi mo, tatay ko namatay sa heart attack, ang nanay ko nagkaroon ng cancer. Kasi siguro magka-cancer din ako. Huwag natin salitain yun, ha? Amen? Walang sakit, walang karamdaman, mayaman, masagana. Hindi po masama yun. Amen? Sabi niya, my son, pay attention to what I say. Sabi ng Panginoon, sulat ito kay Solomon, bantayan mo ang aking mga salita. Turn your ear to my words. Bantayan mo ang aking mga salita. Sabi niya, do not let them out of your sight. Tingnan niyo, bulay-bulayin niyo ang aking salita. Keep them within your heart. Sabi ng Proverbs, ang tinutukoy niya si Solomon. At kung babasahin natin yan ang instruction niya kay Solomon, yun na rin ang instruction ng Diyos sa atin. Huwag natin kaligtaan ang salita ng Diyos. Huwag natin kaligtaan ang makinig ng salita ng Diyos sa mga preacher na nangangaral ng mabuting balita. Iwasan natin pakinggan ang mga preacher na nangangaral ng condemnation. Kasi ang pangangaral dapat ngayon ay without condemnation. Bakit no condemnation? Si Jesus ay na-condemn, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. No condemnation. Pag nakita mo kapwa mo nagkakamali, nagkakasala, ano pong gagawin mo? Patatawarin mo siya. Hindi mo dapat siya salitaan ng masakit. Hindi mo siya dapat salitaan ng mga pangit na salita. Amen? Kaya hindi na tayo pwede magsalita. Ikaw talaga! Hindi natin, iwasan na natin yung mga salita na yan. Anak, pwede ba? Pagkalinis naman yung plato. Amen? Okay? Anak, pakawalas naman yung bahay na ng mama mo. Amen? Anak, makinig ka sa mama mo. Anak, makinig ka sa papa mo. Amen? Makinig ka. Sabi niya riyan, keep them within your heart. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. Sabi niya, for they are light to those who find them.
iyo'y buhay. And health to one's whole body. Amen? Kagalingan, kalaskasan sa iyong mga katawan. Kapag ikaw ay nakinig sa nanay mo, kapag ikaw ay nakinig sa Panginoon, kapag ikaw ay nakinig ng payo na nanggagaling sa Panginoon, magkakaroon ka ng protection sa buhay mo. Amen? Health, kagalingan, kalakasan, hindi tayo magkakasakit. Amen? Paano mo sabi hindi ka magkakasakit? Tingnan niyo po, viewers. Tingnan niyo po yung talakang ito. Above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Guard your heart. Bantayan mo yung puso mo. Amen? Sabi niya, keep your mouth free from perversity. Bantayan mo yung bibig mo, yung dila mo, na hindi siya makapagsalita. Ang perversity po, yun po yung salita na parang kontra. Amen? Kontra doon sa salitang tama. May pera ka? Mayroon. Amen? May pera ka sa bulsa? Nasabi mo wala. Yun po din tawag ng perversity. Ibig ng perversity, huwag tayo magsisinungaling. Doon sa unang verse natin, iwasan natin magsalita ng pagsisinungaling. Tayo laging mayroong katotohanan sa bawat salita ating binibitiwan. At sabi niya, keep your mouth free from perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Tingnan mo corrupt. Kasi kapag nagsasalita tayo ng mga salitang hindi ka kanais-nais, ikukurap din yung ating katawan. Doon magkakaroon ng sakit karamdaman ang ating mga katawan. Palakpakan natin si Jesus. May natutunan po ba tayo? Sa lahat ng mga viewers, yun po ang good news about our tongue. Nais ko pong ipanalangin lahat ng mga nanood sa programang ito. Ano man ang karamdaman na mayroon ka, ano man ang problema na mayroon ka, ano mang uri ng sakit karamdaman mayroon ka, ito po ang good news. Nagpapagaling ang Diyos. Dahil mahal ka niya. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Paano mo nasabing mahal ako ng Diyos? Bakit hinayaan niya kung maraming problema? Ang problema na yan, hindi galing sa Diyos yan. Amen? Ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya niyang ibigay yung pangangailangan mo. Kaya niyang ibigay ang kagalingan mo. Kaya niyang ibigay ang kasaganaan mo. Ang kasaganaan ng negosyo. Kaya kung kasawa, ang kasaganaan. Kaya niyang ibigay yung anak mo. Anak niyo, maniwala lang. Amen? Kasaganaan, kaunlaran, kaya ibigay ng Diyos yan. Amen? Sa lahat ng mga viewers, kaya ibigay ng Diyos anumang pangailangan kayo sa'yo. Kaya sa oras ito, Lord, I speak blessing sa lahat ng mga viewers at sa lahat ng narito sa church na ito, Lord. Sa mga bata na narito, Panginoon. Lahat ng mga bata, narinig nila sa kalang tainga ang pangangaral na ito, Panginoon. Sa lahat ng mga viewers, narinig nila ang kahalagahan ng pakikinig ng mensahe ito. Kaya sa oras ito, lahat ng uri ng may sakit, karamdaman, lahat ng may sakit, anumang uri ng sakit, karamdaman, inuutusan mo sakit, karamdaman, umalis ka sa katawan ng lahat ng mga naaabot ng mensahe ito, lahat ng nanonood sa programa ito. I rebuke sickness. I command sickness, poverty, get out in the bodies, in the lives of those who are watching this program. And I declare healing. I declare miracles. I declare prosperity. I declare abundance. Dinideklara ko ang trabaho, magkakaroon ka ng trabaho. Dinideklara ko kung mayroong bara ang iyong puso, dumadaloy ang kagalingan sa iyong puso, dadaloy ang kagalingan sa lahat ng mga may cancer. Pinagaling kayo ng Panginoon. Ang requirements, maniwala. Maniwala ka lang. Only believe. Dumadaloy ang stomach problem, ang kidney problem, you are healed. Lahat ng sakit karamdaman sa loob ng katawan, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. I curse sickness and disease over the bodies of those who are watching this program. Now in Jesus' name. And I declare, I command healing. I declare, I command supernatural power from God in the name of Jesus. Jesus, the creator of the heavens and the earth.
God speak. Nagsasalita ang Diyos, sinasalita niya at nangyayari. Sinasalita ko ang salita ng Diyos, kayo'y magaling na. Kayo'y magaling na. Kayo'y pinasagana na. Kayo'y magkakaroon ng trabaho. Ito, para sa iyo, may kabuhayan na sa tingin mo, sa compute mo, mabagsak na ang negosyo mo. Sinasalita ko sa kapangyarihan ng Diyos, ang negosyo mo, ang kabuhayan mo'y pinalalago ng Panginoon. God will restore all the lost doon sa iyong kaisipan. And I speak prosperity, abundance upon your business in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth. The power that raised Jesus from the dead is the power that will raise and bless your livelihood, your business, your corporation, in the name of Jesus. All over the Philippines, those who are watching this program, God is working. Salamat po, Panginoon Jesus. Sa lamang lahat ng papurit pasasalamat in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang mga. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers. Thank you and God bless you. In the name of God.